Hello Sir Kira, kumusta po? Tawagin mo na lang akong Susan. Nangyari itong kwento ko noon pang 2011. Assistant ako sa healthcare center ng barangay namin noon. Bago lang akong assistant noon. Siguro 2 months pa lang bago mangyari itong ikukwento ko. Maliit lang ang health center ng barangay namin. May isang private area lang na pinaka-opisina ng doktor na siya ding consultation room ng center. Tapos nun, yung area namin yung receiving area para sa mga nagpapalista for check-up. May isang estante ng gamot at stock ng vitamins na ipinamimigay namin sa mga taong nagpupunta. Halo-halo na doon. Araw-araw naman kasing dagsa ang tao para magpa-check up. Kulang din kami sa tao, kaya madalas kaming overwork. So nangyari to, 1 linggo matapos ang fiesta sa barangay. Short staff forever, kaya madalas akong gabihin sa pag-uwi ng mga time na to. Matapos ko lang yung kailangan kong tapusin na files. 2 na lang kaming staff ang natira doon. Sarado na ang center, kaya tuloy-tuloy na lang ang trabaho namin. Maya-maya, biglang nagsalita si Bernadette. Sabi niya, patayin ko na daw yung radyo ko kasi inaantok lang daw siya. Nagtaka ako kasi akala ko siya yung nagpapatugtog kasi naririnig ko pa nga siyang naghaham kasabay nung tugtog sa radyo. Yun pala, naghaham lang siya kasi nadidinig nga niya. Sabi ko na lang, hanapin na lang niya kung saan nanggagaling at baka ako may nakaiwan lang ng bukas na radyo. Tumayo naman siya. Hinanap kung saan nanggagaling. Pero mukhang doon pala galing sa loob ng consultation room nanggagaling yung tunog. Kasabay ng pagbukas niya ng pinto, nawala yung tunog ng radyo. Pagkatapos ng gabing yun, biglang naglabasan ang mga kwentong kababalaghan doon sa center. Ayun pala, nakwento ni Bernadette yung nangyari nung gabi na yon. Meron daw talagang nagpaparamdam doon sa center, lalo sa opisina ng doktor. Hindi talaga ako naniniwala sa kwento nila nung una, kasi parang nananakot lang sila eh. Pero nung dumating na yung midwife namin at nadinig niya yung pinag-uusapan, biglang nagkwento na siya ng sarili niyang karanasan. Mag-isa lang daw siya noon sa loob ng consultation room. Doon lang kasi may aircon, kaya doon siya tumambay habang tinatapos niya yung ginagawa niya. Siyempre sarado lahat doon, bintana at saka pinto. Naglagay din siya ng basahan sa ilalim ng pinto para hindi lumabas yung lamig sa siwang. So nandun na siya. Habang nagsusulat, bigla daw gumalaw yung upuan sa harap niya. Yun bang para daw may humila at naupo doon? Pero wala naman daw tao. Natakot daw siya noon at kinilabutan. Hindi na nga din daw siya nakagalaw noon sa kinauupuan niya dahil sa takot. Napadasal na lang daw siya at napasigaw ng "In Jesus' name". Pagkatapos noon, bigla na daw gumaan ang pakiramdam niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Tinignan niya ang paligid. Nagpatay daw siya agad ng aircon dahil ayaw niya nang magtagal pa doon. Pero bago siya lumabas ng pinto, napansin niya daw yung basahan na ipinangharang niya sa siwang ng pinto nagalaw na para bang may nakasipa noon nung may pumasok o dumaan. Nagmamadali na daw siyang umuwi nun. Iniwan niya na sa mesa yung mga ginagawa niya kahit pa kailangan na talagang matapos yun. Sumumpa pa nga siya na totoo daw talagang nangyari yun. May 1 beses na ako na lang ang naiwan sa center. Tapos naman na ako sa ginagawa ko. Nakapagligpit na rin ako. Hinihintay ko na lang talagang dumating ang sundo ko. Nakaupo lang ako sa upuan sa tabi ng pintuan. Nakabukas yung pintuan para pumasok ang lamig at para madinig ko din agad ang pagdating ng sundo ko. Kita ko mula sa kinauupuan ko ang bed ng consultation room.
dahil hindi naman nakasara ang pinto nun. Napatitig ako doon sa bed. Nung mag-adjust na sa dilim yung mata ko, nakita ko na parang may nakahiga doon. So mas tinitigan ko yun ng mabuti. Nung makita ko na ng mas malinaw yung loob, kinilabutan ako. Tumayo na ako agad at pinatay ko na ang ilaw. Lumabas na ako. Inilak ko na agad yung pinto. Sakto din na dumating na yung sundo ko. Nakita ko kasi ng malinaw na may nakahigang babae sa loob. Babae kasi mahaba ang buhok. Pero malinaw din sa akin noon na ako na lang dapat ang mag-isa sa center. Naglinis na ako doon bago pa ako naupo at nagpahinga sa tabi ng pinto. Simula nito, hindi na ako nagpapagabi doon. Nagko-commute na ako pag uwi. Yun lang din naman ang dahilan kung bakit madalas akong nagpapagabi. Para makatipid sa pamasahe. Pero kung ganun lang din naman, di bali na. Mamamasahin na lang ako pa uwi. Hindi ko na to ikinuwento pa sa mga katrabaho ko doon. Kasi may takot na kami. Doon pa lang sa unang kwento sa amin ng midwife. Ayoko nang dagdagan. Madami pang kwento sa center namin na yon bago ito na ipa-renovate. After renovation, ipinabless na yon. Kaya siguro nawala yung paramdam at pakita. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Hindi ko na isinama yung ibang kwento ng mga kasamahan ko noon. Pareho lang din naman. Doon palagi sa consultation room at palaging yung babaeng multo. Hello, Sir Kira. Ako si Jan. Itong kwento ko ay nangyari sa dati kong trabaho. Nagtagal din ako doon. Almost 5 years din ako. Bago pa lang ako sa trabaho noon, sinabihan ako ng mga dating empleyado na wag daw akong tatambay sa rooftop ng mag-isa. Hindi ko sineryoso yung babala nila. Sadyang hindi lang ako yung tipo ng tao na tumatambay sa kung saan-saan. Kapag uwian na, bahay agad ang diretso ko. Kapag lunch break, madalas sa pantry ako kumakain kasi ayokong lumalabas ng katanghalian ng araw. Pero syempre, na-curious din ako kung bakit. Kaya tinanong ko kung anong dahilan. Kwento nila, doon daw madalas magparamdam si Marie. Si Marie daw ay dati nilang katrabaho na nagpakamatay. Tumalon daw ito mula sa rooftop ng building namin. Magmula lang daw nang magpakamatay si Marie sa rooftop, ay sakalang nagkaroon ng paranormal doon. Madami daw kasing tumatambay noon sa taas para magyosi at mag-lunch break. Maayos naman kasi yung rooftop. May tambayan kasi talaga doon para sa mga may gusto lang. May mga lamesa at upuan, tapos may mga halaman din. May mga tumatambay pa rin naman doon. Basta hindi ka lang mag-isa, safe ka. Fast forward, nai-renovate yung building namin na yon. Halos hindi mo na makikilala sa laki ng pagbabago. Mula sa ground floor hanggang rooftop, ibang-iba na. Excited kami nun. Kasi mas malamig na rin ang aircon namin sa second floor. Nagkaayaan na sa rooftop kumain. Sumama na lang din ako kasi close na ako sa kanila eh. Ayoko namang masabihang KJ. Magmula nang pumasok ako doon, first time ko lang napupunta sa rooftop. At totoong maganda nga. Wala daw masyadong nagbago sa rooftop. Napalitan lang yung mga kinalawang ng lamesa at upuan. Nadagdagan lang din ng mas marami pang halaman at mas malaki na rin daw yung sakop ng bubong doon. So habang kumakain kami ng lunch,
biglang may nagsingit ng pangalan ni Marie. Ang daming nagreklamo nun at pinigilan siyang ituloy yung topic. Sabi nga ng iba, wag na daw pag-usapan para makamove on na yung kaluluwa. Since bare month nun, normal naman na malamig talaga ang simoy ng hangin, di ba? Pero ewan ko ba, nung mabanggit talaga yung pangalan ni Marie, bigla akong kinilabutan. Parang iba yung lamig na naramdaman ko. Tapos dun ko na nga rin nalaman ang dahilan ng pagpapakamatay nito. Kinabukasan lang, maaga akong nakarating sa office. Di ko alam kung anong meron, pero walang traffic nung umaga na yon. Ako pa lang daw ang unang empleyado sa taas, kaya naman hindi na muna ako umakyat. Tumambay lang muna ako sa lobby at doon naghintay ng oras. Nakatulala lang ako sa lobby kasi simula din ma-renovate yung building namin, mas lalong humina yung signal sa loob. Sa labas lang ako nakatingin, nag-aabang ng katrabaho ko sa taas. Hindi ko na lang napansin na nakatulala na pala ako sa glass door. Maya-maya, hindi ko alam kung matagal na ba akong nakatulala nun. Basta napansin ko na lang na may babaeng nakapula na nakatayo sa likod ko. Napalingon ako sa likod. Inisip ko na katrabaho ko yung nasa likod ko. Pero wala. Walang tao sa likod ko. Tatlo pa lang din kaming nandun. Yung guard, si Ate Rhea na receptionist at ako. Kinilabutan talaga ako. Ewan ko kung bakit ang una kong naisip nun yung Marie na nagpakamatay. Sakto naman noon na dumating na si Ma'am Jelay, kaya sumabay na ako sa kanya nung umakyat siya. Nung araw din na to, napilitan akong mag-OT. May event kasi kami, tapos ako ang nag-aayos ng pamigay sa empleyado. Hindi ko siya nagawa ng maaga kasi ang dami ding kailangang tapusin. May kasama pa naman ako sa second floor. Ibang department nga lang. Pero kita ko pa naman sila. 6 pa kami doon, kaya hindi pa nakakatakot. Nagmamadali na ako noon kasi uwing-uwi na talaga ako. Nagulat na lang kami nung biglang bumukas sara yung glass door palabas ng hagdan. Lahat kami nagkatinginan doon kasi medyo gumagalaw-galaw pa yun. Ako yung pinakamalayo sa kanila, kaya kabadong-kabado talaga ako. Hindi ako makatayo sa pagkakasalampak sa sahig. Mas lalo ko nang binilisan yung ginagawa ko kasi hindi talaga pwedeng hindi ko yun matapos nung gabing yun. Yung mga kasama ko, nakita kong nagtayuan na. Nawalan na ako ng hiya nun. Sabi ko hintayin nila ako. Kaya naman tinulungan na nila ako sa ginagawa ko. I-ribbon na lang naman yung mga paper bag para ma-close . Kaso madami kasi yun. Kaya matatagalan pa talaga ako. Seryoso kaming lahat dun sa baba nung bigla na namang bumukas ng malaki yung glass door. Napa-sign of the cross na lang kami. Yung isa, napadasal na ng malakas. Tapos yung isa, nagsalita din. Sabi niya, "Kung ikaw yan, Marie, please lang, manahimik ka na." Pabulong niya lang yung sinabi. Pero dahil magkatabi kami, rinig na rinig ko yung sinabi niya. Ako natatakot man, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagtatali ng ribbon. Paulit-ulit kong sinasambit. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Nung matapos kami, mabilis na kaming bumaba. Doon kami tumakbo sa malapit na 7-Eleven. Tapos sabi nung isa, si Marie daw talaga yun. Kasi nakita niya, naka-red. Naalala ko yung babaeng naka-red nung umaga. Kaya tinanong ko kung bakit si Marie agad kapag naka-red. Favorite color daw kasi yun ni Marie. Kahit anong shade, basta red. At red din daw yung kulay ng damit ni Marie noong tumalon ito sa rooftop.
Feeling ko tuloy nun, si Mare din ang nakita ko sa refleksyon ng salamin noong umagang nakatambay ako sa labi. Hanggang dito na lang ito, Sir Kira. Inabot pa rin naman ako ng 3 taon doon bago ko tuluyang nag-resign. Yung mga pagpaparamdam ni Marie, halos 1 taon pa yung nakapagparamdam doon bago tuluyang nawala. Kung hindi pa nga napilit na ipabless ulit yung building, baka hindi pa yun natigil talaga. Tawagin mo na lang akong Joel. Matagal na akong nakikinig sa inyo. Patagal-tagal ko na din gustong magbahagi ng kwento, kaya lang ay hindi ako magaling magkwento o magsulat ng kwento. Kaya ang tagal din bago ko ito natapos. Dito ko to gustong ikwento kasi alam kong mga open-minded ang mga listeners ninyo. Nakwento ko na kasi to sa mga katrabaho ko, pero tinawanan lang nila ako. Gabi na nito, pero nakatambay pa rin ako sa opisina. Naghihintay lang ako ng oras bago ko sunduin sa trabaho ang asawa ko para sabay na kaming umuwi. Yung opisina namin nakatayo sa ilalim ng flyover. May idea na siguro kayo kung anong trabaho ko. Anyway, nakatambay lang ako doon. Sa labas ng opisina lang kasi malamig naman dahil gabi na. Maingay lang pero sanay na. Habang naghihintay ako ng oras, nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Di hamak naman na mas malinis ang CR sa loob ng opisina kaysa sa labas, kaya doon ako dumiretso sa loob. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa loob kasi matagal talaga akong jumebs eh. Pero paglabas ko ng CR, may bata na doon sa may mini sala namin. Naglalaro. Paikot-ikot lang siya sa may center table. Saktong tumunog yung alarm ng cellphone ko. Meaning, kailangan ko nang umalis para sunduin ang asawa ko. Kaya naman hindi ko na pinansin yung bata. Nagdiretso na ako sa labas. Nakasalubong ko pa yung isa kong katrabaho. Habang inaayos ko yung motor ko, tinanong ko siya kung kaninong anak yung nasa loob ng opisina. Nagtaka siya. Sabi niya, hindi niya raw alam dahil hindi pa naman daw siya nakakapasok sa loob. Sabi ko, bantayan niya na lang kasi baka biglang lumabas ng walang nakakapansin. Masagasaan pa sa kalsada. So pumasok naman siya pero mabilis din namang lumabas ng office. Minura pa ako. Wag ko daw muna siyang biruin kasi hindi raw maganda ang pakiramdam niya. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, baka daw dahil sa nainom niya nung gabi. Hindi naman yun yung tinatanong ko. Hindi ko na rin itinama. Nagmadali na akong umalis nun at baka magalit na naman ang misis ko kapag nalate ako ng pagsundo sa kanya. Panatag naman akong hindi mapapahamak yung bata dahil may kasama naman ito doon. Ilang araw pa ang lumipas. Ako ulit ang naiwan sa opisina. Tanging ingay lang ng mga sasakyan sa labas ang nadidinig ko. Sanay na ako, kaya hindi ko yun masyadong napapansin na hindi tulad noong bago-bago pa ako. Habang nag-aayos ako ng mga papel, nadinig ko na bumukas sara yung pinto. Nandoon ulit yung bata. Kaya tinanong ko kung kaninong anak siya. Hindi niya ako sinagot. Nginitian niya lang ako tapos naglaro na ulit siya doon sa may center table. Pinakatitigan kong mabuti yung bata. Malinis ang suot nito, kaya imposibleng batang hamog yun. Hindi ko na lang ulit binigyang pansin. Hinayaan ko na lang dahil siguradong dadating din naman ang tatay ng batang yon. Maya-maya, pakiramdam ko ba
Sobrang lamig sa loob ng opisina. Tinaas ko yung temperature ng aircon. Tapos itinuloy ko lang ang trabaho. Nung makaramdam ako ng pangangawit at sakit ng likod, tumayo ako at nagunat. Doon ko palang naalala ulit yung bata. Pero pagtingin ko sa paligid ng opisina, wala na ito doon. Nagpanik ako kasi hindi ko nadinig na bumukas ang pinto. Kaya paanong makakalabas? Di labas agad ako. Buti at may officer na nasa labas lang ng opisina. Kaya doon ako sa kanila nagtanong kung nakita ba nilang lumabas yung bata o kung nasundo na ito ng magulang. Pero wala daw. Kanina pa daw silang nakatambay doon, pero wala naman daw lumalabas na bata galing sa loob. Weird. Kaya naman ipinagtanong ko kung sino sa mga katrabaho ko ang nagdadala ng anak niya sa opisina. Sabi ko pa nga, 2 beses ko nakakong nakita yung bata na yon doon sa loob ng opisina. Pero wala daw talaga silang alam kung mayroon mang nagdadala ng anak doon sa amin. Nag-aalala man para sa kaligtasan ng bata, wala naman akong magawa. Kaya ginawa ko na lang yung mga dapat kong gawin sa loob. Habang busy ako sa ginagawa ko, nadinig kong may tumatakbo ng paikot-ikot sa loob ng office. Akala ko yung bata ulit. Pero wala. Wala yung bata. Pero yung dagungdong ng pagtakbo na paikot-ikot sa center table ay nandoon pa rin. Doon ko na-realize na hindi yun totoong bata. Hindi siya anak ng katrabaho ko. Hindi rin batang hamog o batang naliligaw lang, kundi batang espiritu na tila hindi matahimik. Hanggang ngayon, Sir Kira, nakikita ko pa rin yung bata na yon. Hindi lang talaga siya umaalis doon sa ilalim ng flyover. Hindi ko alam kung anong kailangan niya. Kung hindi lang ba siya matahimik o kung may hinihintay ba siya. Ewan. Hindi ko na lang pinapansin. Inuusalan ko na lang din yun ng maikling dasal. Baka sakaling makatulong sa kanya na matanggap niya na hindi na siya buhay na nilalang. Eto lang muna, Sir Kira. Malapit na akong malipat ng ibang area. Kaya dasal ko talaga na matahimik na ang kaluluwa ng batang yon. Itago mo na lang ako sa pangalang Ana. Hindi ko tunay na pangalan. Nagtatrabaho ko bilang isang office staff dito sa munisipyo. Kaya hindi ko pwedeng sabihin kung saang lugar. Matagal na akong nagtatrabaho sa munisipyo. Kaya hindi ako madaling matakot. Dahil siguro sobrang luma na rin ang building namin. Pwede na nga itong pagshootingan ng horror movie sa sobrang kalumaan. May isang pangyayari lang talaga noong nakaraang taon ang nagbigay ng kilabot sa akin. Hindi ko alam kung paanong nangyari yon at kung paanong ipapaliwanag. First and second floor, gamit na gamit namin yan. Yun lang talagang third floor ang bihirang mapuntahan. Dahil doon na nakalagay yung mga lumang file records ng munisipyo. May opisina din doon ng HR na malapit lang sa hagdan. At ilang kwarto na hindi talaga nagagamit o nabuksan man lang simula nung magtrabaho ko doon. As in kahit isang beses, hindi ko napasok o nasilip man lang. Hindi ko din naman gustong masilip. Bihira din kasing malinis yun, kaya sobrang alikabok doon. Naglilinis man, siguro 1 o 2 beses lang sa isang buwan. Last year, nagkaroon kami ng mga OJT.
May isang grupo doon na ang unang ipinagawa sa kanila ay i-rearrange yung file sa record room. Iayos by date at lagyan ng label by month and year para madaling mahanap doon kapag may kailangan. May bumigay kasing shelves doon kaya nagulo. Tapos hindi na asikasong iayos kaya yun ang unang ipinagawa sa mga estudyante. May isang OJT noon na sobrang ganda. Gandang-ganda ako sa kanya. FYI lang po, straight po ako na babae. Wala akong gusto sa kanya. Sadyang marunong lang akong mag-appreciate ng magaganda. Magalang at tahimik. Yun agad ang mapapansin mo sa kanya. Ako yung na-assign na tignan sila palagi. May ilang araw na din silang nag-aayos doon. At isang beses nga na umakyat ako para tignan sila, nakita ko siyang nakatayo lang sa harap ng shelves. Wala siyang galaw, kaya alam kong nakatayo lang siya doon at walang ginagawa. Hindi naman ako istrikto sa trabaho kasi alam kong matatagalan talaga sila doon bago nila matapos yun. Pero tinawag ko pa rin siya sa pangalan niya, Nicole. Hindi siya sumagot. Ni hindi nga siya natinag doon. Hinayaan ko na siya kasi baka hindi niya lang ako napansin o nadinig. Naisip ko pa na baka naka-earphone din siya. Kinabukasan, nakita ko siyang dumaan sa window ko. Mga 8 AM na nun. Nagre-ready na ako para sa pagdagsa ng mga tao sa munisipyo. Nakita ko siyang dumaan na para bang nagmamadali. Nagtaka lang ako kasi hindi niya ako nilingon at binati na palagi niyang ginagawa sa umaga. Wala ding tunog yung paglalakad niya. Pero hindi ko na lang ulit pinansin. Nung tanghali at lunch ko na, tahimik lang akong kumakain. Nang marinig ko yung ibang empleyado na pinag-uusapan ang ilan sa mga OJT. Isa sa mga pangalan na nabanggit doon ay ang kay Nicole. Kaya medyo na-focus ako sa pakikinig sa kanila. Siyempre kasi sa akin naka-assign si Nicole eh. May attitude daw at hindi namamansin. Hindi sumasagot at hindi bumabati. Natahimik sila saglit kasi nagsimula na silang kumain. Tapos maya-maya, sabi ng isa, nagtataka lang daw siya doon kay Nicole kung saan-saan daw kasi nila nakikita. Tapos palagi pang tulala. Yun lang ang nadinig ko kasi patapos na ako sa lunch break ko nito. Doon ako sa record room dumiretso. Kumpleto naman silang 8. Kaya sinabihan ko silang mag-lunch na at mamaya na nila yun ipagpatuloy ulit. Pababa na sana ako nung lumabas ang isang staff sa HR office. Sabi niya may i-a-announce daw siya at sumama na rin daw ako kasi ako ang nagbabantay doon sa mga OJT na nasa records room. In-announce niya ang dahilan kung bakit daw hindi na nakapasok si Nicole kahapon. Na-aksidente daw ito at nasa ospital. Ang kaso lang, kinaumagahan, which is yung umaga na yon, ay bumigay na rin ang katawan ni Nicole at namatay. Natahimik kaming lahat. Magsasalita pa sana yung HR staff nung biglang magtaas ng kamay yung isang estudyante na nakita pa daw nilang pumasok kahapon si Nicole at kasama din nila ito nitong umaga lang. Yung isa naman nagtaas din ng kamay at sinabi ding nakita din niya ng umaga si Nicole. Sinabi ko din na nakita kong kumpleto silang 8 bago ko sila sinabihang mag-lunch na. Pero ang sabi naman ng HR staff, imposible daw yun dahil umaga nangyari yung aksidente. Sinabi ko din yung nadinig ko sa ibang empleyado, kaya hindi lang kami ang nakakita kay Nicole. Kinilabutan talaga kaming pare-pareho nun. After nito,
hindi na namin ulit nakita pa si Nicole. Grabe talaga tong karanasan ko na to. Kung siguro ako lang ang nakakakita kay Nicole, baka hindi ko pinaniwalaan sa una. Kaso, ang dami naming nakakita kay Nicole. Yun pala, kaluluwa na lang yun. Hanggang dito na lang po. Salamat. May 3 taon na akong nagtatrabaho sa barangay. Dito ako nag-OJT at dito na din ako nagtrabaho matapos kong makagraduate ng college. Nalipat din kami sa mas maganda at mas bagong gawang barangay hall. Mas okay. Kasi simula nang mag-umpisa akong magtrabaho sa barangay hall, hindi kailanman naging maganda ang pakiramdam ko sa first floor ng lumang building, which is yung health center ng barangay. Nga pala, tawagin mo na lang po akong Roms. Ginagamit pa din naman namin yung lumang building since tabi lang talaga siya ng bagong building. Pinaayos din yun at pinapinturahan ng maayos. Medyo nirenovate din yata para mas maging maaliwalas ang loob. Lumang-luma na kasi talaga yun at sobrang liit din. Yung first floor ng lumang building ay maliit na health center lang noon. Nung maitayo yung bagong building, yun na ang ginamit nila. Nilagyan lang nila ng pinto na siyang magkukonekta sa dati nilang clinic para maging extension nito. Tapos yung maliit nilang clinic noon, ginawa na lang nilang opisina ng doktor at pantry ng mga staff. Isang beses nautusan akong i-check kung may doktor pa sa clinic. Sa baba lang yun ang opisina. Hapon na yun. Maaga palaging umaalis ang doktor, kaya nagmamadali akong bumaba. Baka sakali lang na maabutan ko pa. Nagtanong ako agad kung nasaan na si Doc at itinuro naman ng nakausap ko na nakita daw niya si Doc sa opisina nito. At dahil nga hindi ko na kailangang lumabas pa, kasi may pinto na nga doon na kumukonekta sa dalawang building, ay doon na lang ako pumasok. Kita ko na agad si Doc sa opisina niya dahil glass wall lang naman yung harang nun. Meron lang yung Venetian blinds na pwedeng ibaba kung gusto ng privacy. Nung time na yon, yung blinds lang ng pinto ang nakababa ng konti. Kumatok muna ako tapos binuksan ko na yung glass door. Pagpasok ko kamo, Sir Kira, biglang wala na si Doc. Napaisip tuloy ako kung namalikmata lang ba ako kanina. Nakatayo lang ako doon sa may pinto nang tawagin ako ng napagtanungan ko kanina. At sabi nga niya, nakaalis na daw pala si Doc. Naguluhan talaga ako. Pero inisip ko na lang na baka nga namalikmata lang ako. Pumanik na ulit ako sa taas. Sinabi ko na nakaalis na si Doc. Mabilis ko din namang nakalimutan to kasi uwing-uwi na talaga ako noon eh. Ilang linggo rin ata ang lumipas bago ito na ulit-ulit. Katulad din nun, pumunta ako sa opisina ni Doc. Nakita ko na siya sa labas pa lang ng office niya dahil nakataas yung blinds. Napatingin pa nga siya sa akin. Hindi na ako kumatok nung buksan ko yung pinto. At yun na, pagpasok ko, wala si Doc doon. Naalala ko na agad yung nangyari doon nung isang beses. Pagkasara ko ng pinto, nakita ko si Doc na dumaan doon sa may extension door. Kaya nagmamadali akong habulin siya. Tinawag ko din siya noon at medyo napalakas pa nga ang boses ko. Kaya naman naglingonan din sa akin yung mga staff na nandoon. Tapos sabi nila, wala daw si Doc. Wala as in absent.
Kasi nasa ibang health center daw ito naka-duty nung araw na yon. Sinabi ko na lang na akala ko si Doc yung nakita ko. Kahit na si Doc naman talaga yung nakita ko. Hindi ko na lang sinabi kasi feeling ko hindi sila maniniwala. Wala akong pinagsabihan ito. Nung nagsimula akong makinig sa inyo, dito ko na lang naisip na i-share ito. Kaya sana mapansin. Hanggang dito na lang, Sir Kira. More stories pa po. Salamat. Hello po sa inyo. Tawagin mo na lang akong Dino. Every Friday, wala talaga akong choice kundi ang mag-OT ng halos 5 oras. Doon kasi dumadating yung 2 truck ng supplies namin. Sa warehouse ako naka-assign, kaya hindi talaga pwedeng wala ako doon. Ako lang kasi talaga ang naka-assign sa warehouse. Nagkakaroon naman ako ng assistant, lalo na nung ma-injured ako. Pero hindi talaga sila nagtatagal sa trabaho. Hindi ko nga alam kung dahil ba mabigat yung trabaho sa warehouse kaya sila nagre-resign o baka may iba pang dahilan. Tuwing Biyernes talaga, wala kaming kawala sa multong palaging nagpaparamdam sa warehouse. Matagal na yun. Nag-uumpisa pa lang ako sa company. Nagpaparamdam na yun. Sanay? Oo. Pero nandun pa rin ang takot at kilabot sa katawan ko. Kaso, sa sobrang hirap makahanap ng trabaho noong mga panahon na yon, hindi ko na yun kayang basta na lang bitawan. Patatagan na lang talaga. Hindi ako nag-OT ng hindi kailangan. Uso kasi sa company yon. Nag-OT lang para sa bayad, kahit wala naman ng gagawin. Wala na kasing nagbabantay after 5 to 6 p.m. Mga nakauwi na yung mga boss. Tapos hindi pa mahigpit ang mga gwardya. Noong unang paramdam sa akin, hindi ko alam na yun na pala yun. Akala ko kasi sobrang pagod lang ako. Magulo kasi yung warehouse na nadatnan ko. Kaya inayos ko yun sa paraang mapapadali para sa akin ang paghahanap at paglabas ng materials na kailangan kapag may nag-request sa akin. May mga bagay na kapag kailangan ko, bigla na lang nawawala. Kapag hindi naman, bigla na lang lilitaw sa ibabaw ng table ko. Madalas mawala sa akin ay ballpen. Kaya itinali ko na talaga sa table ko yon. Isa pa, may mga stock ako na natutumba o nalalaglag mula sa stante. Na sobrang imposible kasi rolyo-rolyo yung stock na natutumba. Makapal at hindi talaga matutumba yon kung hindi sasadyaing itumba. Una nun, akala ko minantitrip lang sa akin. Kaya maghahanap ako ng kung sinong tao sa loob. Pero wala. May isang part sa warehouse, yung madalas na matumbahan ng isang rolyo ng sticker. Hindi ko yun kita mula sa table ko. Kaya nung minsang nagpasok ako ng cellphone sa warehouse, para ma-set up ko doon sa part na yon, para makita ko kung sino yung nagtutumba, ay wala akong nakita. Natutumba lang talaga siya ng kusa. Bukod doon, pati mga paletang plastic, mayroon ding yabag ng paa na madidinig. Pero dun mo siya madidinig sa malaking istante namin na gawa sa bakal. Ang pinakaayaw ko talaga ay kapag ganun ngang mag-OT ako para sa deliver. Kasi madalas, nandoon lang ako sa table ko. Nagche-check ako ng mga ibinababa. Tapos madidinig ko yung mga yabag na papalapit ng papalapit sa akin. Init na init ako kapag ganung madaming stock sa paligid. Pawis na pawis. Lagkit na lagkit. Tapos bigla na lang akong lalamigin kahit na hindi naman humahangin.
Kapag ganon, feeling ko talaga nasa likod ko lang yung multo. Lumalabas talaga ako nun, tapos nakikibuhat na lang ako sa stock. Madalas yon kapag may delivery. Isang beses, ako na lang ulit ang nasa warehouse. Kaka-resign lang ng assistant ko nun, kaya tulong akong magbaba ng deliver. Kinakantsawan nga ako. Bakit daw ako nakikibuhat at tumutulong sa kanila? Bakit daw hindi yung assistant ko? Sagot ko naman, wala na akong assistant ulit kasi nag-resign. Natahimik talaga sila noon, pati yung pahinante. May nakita daw kasi silang kasama ko na nakatayo di kalayuan sa akin habang ipinaparada pa lang nila ng maayos yung truck nila. Minura ko pa siya habang tatawa-tawa. Sabi ko wag niya akong binibiro dahil ako na nga lang talagang mag-isa sa warehouse. Akala yata nila nagbibiro ko kasi sumilip pa sila sa loob para tignan kung talagang wala akong kasama doon. Wala naman talaga. Tas ang sabi ng pahinante, may nakita din daw siyang naglalakad sa loob ng warehouse. Imposible daw na mamalikmata siya kasi malinaw daw na pareho ng suot kong uniform yung suot nung nakita niya. Sabi ko nga, baka ako lang din yung nakita niya. Pero hindi daw dahil hindi pa naman daw niya ako nakitang pumasok sa loob. Napaisip ako. Hindi pa nga ako pumasok sa loob mula nung i-guide ko sila sa pagpapark. Sabi ko na lang na wag na lang nilang pansinin. Pero sa loob-loob ko nun, napapamura na ako sa takot. Pero kailangan kong tapangan. Kasi nga mahirap makahanap ng trabaho na mayroong medyo mabait na boss at maganda ang pasahod. Hello po sa inyo at sa inyong mga listeners. Tawagin mo na lang akong Elmer. Isa akong barangay tanod. Itong kwento ko ay nangyari nung isang beses na magronda akong mag-isa sa phase 3 ng aming barangay. Last year lang to nangyari, pero hindi ko na maalala kung bakit ako lang mag-isa ang nag-iikot doon. Samantalang madalas, dalawa kaming nag-iikot sa isang area. So eto na nga, naglalakad-lakad ako, paikot, dahil maliit lang naman ang phase 3. Tahimik doon kasi hindi naman siya daanan talaga ng mga tricycle o jeep. Nagsasaway lang ako ng mga mahiingay. Friday kasi ng gabi yon, kaya madami ang mga nagiinom. May mga ilan-ilan pa naman akong nakakasalubong sa daan, kaya kahit madilim, hindi naman nakakatakot talaga. Pagliko ko sa isang kanto, nakita ko agad ang garden ng school. Malinis na yung dating may mataas na talahiban na tinatambakan din ng mga basura ng school sa tapat. May mga sari-saring tanim na ngayon yon. Ang hindi lang talaga nila ginagalaw ay yung malaki at matandang puno ng akasyang nakatayo doon. Sa phase 3, yun na lang talaga ang part doon na may puno. At yun din ang nagbibigay ng malamig na hangin sa school. Kung wala yun, ay nako, sobrang init talaga. Anyway, habang papalapit ako, dun ko lang napansin na may lalaking nakaputi ang nakatayo malapit sa puno. Nakatayo lang siya, tapos nakayuko na medyo umuugoy-ugoy pa sa pagkakatayo. Napailing-iling pa ako nun. Naisip ko kasi na malamang, lasing ito. Kaya ganun yung pagkakatayo niya. Parang inaantok ko, nakakatulog-tulog na. May kilala kasi akong ganun. Naglalako ng balot. Bigla na lang yung napapatigil sa paglalakad. Tapos nakakatulog na pala habang nakatayo siya. So akala ko, ganun lang din yung lalaking nakita ko. Pinilisan ko ang lakad at lumapit. Hindi naman amoy alak at mukhang nakatulog lang.
Tinanong ko kung okay lang ba siya. Pero siguro hindi niya na ako nadinig kaya inulit ko yung tanong ko. Tinanong ko na rin kung saan siya nakatira para maihatid ko na rin siya sa kanila. Pero ganun pa rin. Wala siyang kibo. Sir? Sir? Ulit-ulit na pagtawag ko sa kanya. Kinalabit ko na din siya noon. Pero hindi talaga natinag. Tapos naalala ko na palagi kaming nakakatanggap ng report tungkol sa isang lalaki na palaging nakikitang nakatambay daw doon sa harap ng school. Naisip ko agad na baka ito na yon. Ewan ko bakit ako kinilabutan. Kaya naman unti-unti akong naglakad palayo. May isang beses kasi na pagkatapos naming puntahan yung area kung saan daw nakita yung lalaki at wala naman kaming naabutan doon, ay naisip namin na baka may nampaprank lang sa amin sa barangay. Kaya nag-check kami sa CCTV. At yun nga, wala kaming nakita. Yung mga sumunod na tawag ay chinecheck na muna namin yung CCTV bago namin pinupuntahan. Pero wala talaga. Napagalitan at napagsabihan na din namin yung nag-report. Pero talagang ini-insist nila na meron daw talaga. Nung time na yon, habang nakatingin ako dun sa lalaki sa harap ko, na iba ang pakiramdam ko. Kinikilabutan ako. Kaya nga naglakad na ako palayo. Nung paliko na ulit ako, nilingon ko yung lalaki. Nandoon pa rin siya at nakatayo malapit sa puno. Itinawag ko agad yon sa barangay. Sinabi ko na i-check yung CCTV kung meron silang makikitang lalaki doon sa area. At talagang kinilabutan ako sa isinagot nila. Kasi wala daw nakatayo doon. Ibinaba ko na agad yung tawag. Nagmamadali na akong umalis doon. Bumalik ako sa barangay at nagpacheck ako ng CCTV footage sa area nung mismong oras na nandoon ako. Kinilabutan talaga ako doon, Sir Kira. Kasi ako lang mag-isa ang nandun. At talagang akala mo ba may kausap ako? Pasensya na, Sir Kira, kasi hindi ako pinayagang i-share yung footage. Kaya hindi ko rin masabi yung lugar namin. After nun, kinausap ko na din yung palaging nagre-report nun para alam din niya na hindi tao yung nakikita niya. Sinabihan ko na lang na wag nang lumabas kung anong oras man niya makita yung lalaki. Sa dami ng napakinggan ko sa channel ninyo, hindi ko alam kung multo ba yan o kung anumang elemento. Ayaw ko na lang din alamin. At talagang hanggang ngayon kapag naaalala ko, ay kinikilabutan pa rin ako. Pasensya na po kung medyo magulo itong pagkakakwento ko. Hindi kasi ako magaling magkwento. Kaya ikaw na din sanang bahalang mag-ayos. Hanggang dito na lang. Salamat.